Ngayon ho, mga boss chief amo sir, eto pa, Davao naman, kung maalala nyo, naalala nyo yung baha sa Davao? Ano po? Yung baha sa Davao, mga kababayan, aba, hindi, sabi ko, parang hindi na baha lang to, parang ano na to parang, ano tawag doon? Dagat na to yung may mga alon-alon. Ngayon, na-plug ng COA ang Davao City. No, ayan, 2 oras makalipas. Look, COA flags Davao City for its low utilization of its local disaster risk reduction and management fund, LDRMM. F, no, LDRRMF in 2024, noting that some of its project and activities not implemented. Saan napunta yung pera? Yun ang unang tanong. No. In COA's annual audit report for Davao City State Auditor said out of the 438.75 million appropriate disaster response fund, only 60 million or 13% were used in 2024. This means that the total of 377 million on 86% from the fund were unused. Oh, hindi ginamit. Ano yan? Tatamad-tamad kayo dyan. Di ba? The prevention and mitigation of PP incorporation of CY 2024 LDF investment plan total 438 million were not fully implemented as planned. Ihingi-hingi kayong budget ng ganyan tapos hindi nyo naman gagawin. Hindi nyo naman isa sa ilalatag para sa mamamayang Pilipino. Ano yan? Puro na lang ba kayo mga bring him home? Siguro nakatutok kasi ang atensyon nila para maupauwi ang dating Pangulong Duterte. Kaya po yung mga ganito ho ay naliliban na. Hindi na po naaasikaso. 'Di ba? Section 3, Rule number 1 of implementing rules and regulation of the Republic Act of Philippines, also known as the Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act 2010, state that is one of the policies of the state too. Sabi, rainforest daw ang gagawin sa city. Rainforest. Puro kasi siguro mga bring him home, bring him home. Kaya po hindi na natututukan. Ilan, puro mga Duterte ang nandiyan sa Davao City. Ano ginagawa? Nakanganga lang. No? Puro nongga lang ho, mga kababayan. Hindi kumikilos. O, labas-masok na bansa. Ganun lang ho, ang ginagawa. Di po ba? Sino may kasalanan dyan? Di sila. Mga bossing, tingnan nyo ho ang ating Pangulo, mga kababayan. Ang ating Pangulo, patong-patong na po ang problema na kinakaharap. Lalong-lalo na po sa korupsyon. Pero, nagpa-function pa ng maigi talaga. No? Hindi nakakalimutan yung mga kapwa natin Pilipinong mga magsasaka na kinakailangan nila ng mga ganitong bagay upang mas yumabong, umayos yung kita nila. Di ba? Yung mga rice processing, tingnan mo, sabay-sabay huya sa Pangulo. Walang naiiwanan ho. Mga pabahay para doon sa mga nasa laylayan nating kapwa Pilipino. Wala pong naiiwan. Ito, tingnan mo ano ginagawa nila. Nga. No? Tapos yung mga congressman pa nila, hindi pa nagsisipasukan. Doon daw sa Davao, ilipat yung mini WPS, West Philippine Sea, sabi ni Ardayan. Tapos, eto pa yung mga politiko ninyo, puro pa ang sigaw ng sigawan, panay ho mga mga ihihiwala yung Mindanao. Baka sabihin ng ibang mga taga Mindanao, kayo na lang. Kayo nakaisip, huwag nyo na kami idamay dyan. Okay ang buhay namin. Kasi ang ating Pangulo, mga bossing, talaga namang inaabot po. Kahit po yung mga kababayan natin na mga nasa sulok-sulok. Kung maalala nyo nga ho, di ba, pagkapanalo ni Pangulong Bongbong Marcos, ang una pong proyekto, Davao. Yung pamumudmud po nung mga
sa lupaang sinasaka ng mga magsasaka. Ano pa ho? Mga patubig para do sa mga magsasaka. Ano pa ho? Yung mga kalsada. Oh, kaya hindi nila pwedeng sabihin na ang Pangulo tatamad-tamad. Sila itong tatamad-tamad. Sabi ni Ardayan, 40 years na hawak ng Duterte ang Davao City. Hanggang ngayon, baha pa din. Pinagyayabang, pinagmamalaki nila noong 2016. Maayos, malinis. Walang mga kuryenteng mga nakasabit sa Davao. Nung huling nakita natin, may mama pa naglalambitin doon sa kuryente nila, doon sa Davao eh. Ibig sabihin ho, mga kababayan, yung mga pakawala nilang mga balita noong 2016 ay puro hindi ho totoo. Diba? Puro hindi ho totoo, mga boss chief amo sir. Puro mga peke para lang makuha yung boto ng mamamayang Pilipino. Oh, ganun ho yun. Para makuha ang boto ng mamamayang Pilipino. Sige, fake newsin nyo sila. Sabihin nyo, napakaganda ng Davao. Sabihin nyo, number 1 ang Davao. Sabihin nyo, safest city ang Davao sa buong Southeast Asia. Wala, hindi naman pala. May daylight nga no? Broad daylight no, mga kababayan. Meron na, nakita natin? Meron yung mga ano tawag doon? Yung mga dali, nahihirapan ako. Nakakalimutan ko yung word eh. Meron nasa jeep tapos may nakagano na kutsilyo dito sa leeg ng babae, hostage. O di ba? Tapos ano pa ho? Diyan sa Davao, panay dyan ho yung mga nahuhuli. Nung isang araw lang, ang vlog natin, may naipakita tayo, 4 na milyon halaga ng ipinagbabawal na damo nahuli sa Davao. O anong ganda niyan? Anong ayos niyan kung madaming ganyan sa Davao? Anong katahimikin, anong kapayapaan yung sinasabi nila? Diba? Sabi ni Tim Blick same pattern with Chinese. Propaganda. Lahat naman yun. Ayan mga bossing, tingnan nyo po, na-plug ng COA sa hindi paggamit ng pondo para doon sa Local Disaster Risk Reduction and Management Fund. Ibig sabihin, baka mga nakatunganga lang po yung mga leader dyan sa Davao City. Hindi talaga pinagtutuunan ng pansin yung mga kanilang mga problema, no? Na hinaing ng mga kababayan nila dyan sa Davao City. Ngayon ho, mga boss, eto na. Senator Panfilo Lacson, no? Binanatan si Amy Marcos. Ay, hindi porket kapwa senador ligtas na kay Panfilo Lacson, mga bossing. Lacson kay Amy Marcos, baka gustong mag-apply ng meow-meow sa Senado.